Hala, grabe. Talaga nga namang namiss ko tong purokdos. Samahan nyo nga po kaming orasan natin yung pag-uwi namin sa Nueva Ecija. Ops, teka lang, pero bago yun, ito muna yung nangyari. Tara na. At ito nga, naging pake na nga kami, sinigurado nga namin na walang kalat sa kwarto. Malinis yung CR at hindi gulo-gulo yung higaan. Pumanik na nga din kami sa rooftop. Tapos pinagmasdan ko nga yung paligid na tinutuluyan namin dito sa Papatan. Nilanghap ko na nga din yung simoy ng Bicol at hindi nga din namin alam kung kailan nyo ulit kami mababalik dito. Chararot na nga din sa mga istam na Papatantan Legazpi branch na naging mabait sa amin. At sa may-ari na Papatantan sa palaging pagtuloy sa amin, na gusto ko lang pong sabihin, thank you po! At dahil bandang hapon pa naman nga yung magiging biyahe namin, dumiretso nga muna kami Giladea. Doon nga muna namin nilagay mga gamit namin. At para makakain na nga din ng tanghalian, bumili na nga din kami ng ulam. At sa totoo nga lang, napakadami nga po Giladea ng mga nagtitinda ng ulam. At ikaw na nga lang kayo mahiya kung saan ka bibili. Dadagdagan ko pa nga sana ng adobong atay, ang kaso nga lang walang tao. Ayan eh. Anong masiram na isira? Ito na, adobong manok sa kakalderetang uri. Tapos nang hindi na nga din ako magsawsawan, inirekta ko na nga po ilagay yung patis sa kanin. At ano ba naman yan, dahil nga po sa patis na to na mula po sa bahay namin, nabash pa ako. O siya, kain na. May natitira pa naman nga kaming oras at hindi na nga din namin sasayang at lumibot na nga kami dito sa isa naming kaibigan. Pinamerienda niya nga kami ng tinda niyang ihaw-ihaw. Bumili ng pizza at soft drinks pa nga yung panulak. Mga bandang alas 4 ng hapon na nga kami umalis doon at dumiretso na nga po kami dito sa terminal. At ayun nga po, kitang-kita nyo nga po yung mga terminal ng bus na papuntang Bicol. At dito nga po kami sasakay sa palagi namin sinasakyan na Raymond. At kailan kaya kami malilibre ng Raymond sa biyaheng Bicol? Pumapatang nga po yung pamasahe ng 1,325 at 1,140 na may discount. Nakilala nga din ako ni ating nasa DLTV. Sa kanila nga daw kami sumakay. Ang kaso nga lang, medyo malayo nga po yung DLTV sa Cubao na pagsasakay namin pa uwi Nueva Ecija. At ayan na nga sinasabi ko, medyo nagahol nga po kami sa oras at nagmamadali nga po kami bumabalik sa bahay. Mabilis ang ligo at gayak at buti na nga lang nakaready na nga yung mga gamit na. Aba, at nakuha mo pang magpulbo yan. Wait lang. Hello po. Padyan na po. Iyo. At ano ba naman yan, mas lalo nga po tumibo ko yung puso namin nung tumawag na nga konduktor ng hindi bus. Naman na nga kami nag-commute at hinatid nga kami ng kuya ni Dayan sa terminal. At sa wakas nga, hindi nga kami naiwan at nakaabot. Hinintay nga din kami dito ng pamangkin niya at nagbabili nga po si Dayan ng tinapay at sito. Gabi at malamig, nagdagdag na nga din siya ng maliit na ko. So paano, Legazpi City, diyan ka muna, uwi muna kami ng Nueva Ecija. Bye-bye! At dito na nga po mag-uumpisa yung napakahabang biyahe at pag-ooras natin. Teka saglit, kahit nga po napakatagal namin dito sa Bicol, hindi man nga lang ako nainip. Alas 6 na nga nang mahigit ng umalis yung bus. Hindi pa naman niya nakakalayo, nagutom na nga si Dayan kaya sinabakan niya na nga yung pinabili niyang Hansen. Medyo malayo nga din yung CR sa kinakaupuan namin. Nakakahiya naman yan dumaan para nga makain. Baka habang umaandar yung sasakyan at lumalakad ako, bigla na lang ako madapa Kung ganun, wag na lang Alas 7, ginamit na nga ni Dayan yung maliit na kubo. Alas 8, ito na nga yung sinasabi ko, nakatulog ni katabi ko. Alas 9, napasarap na ng tulog. Dumokdok na nga sa akin at pinaunan ko nga yung bag ko. Unti-unti na nga din bumabagsak yung mata ko at mahapdi na. Tapos bandang alas 10, tuluyan na nga ako nakatulog. Kasalukuyan niya ako nananaginip, ginising ako ni Dayan dahil stop over. At para kahit papano may laman yung tiyan namin. Hindi naman nga din kami masyadong magpapakabusog at tagisan kanin nga lang po in-order namin. At hati na nga lang kami sa ulam. At sa totoo nga lang, kahit gusto ko pa nga umulit ng kanin, hindi ko nga po magawa dahil delikad. Mahirap na dahil tuwing umaga nga po umaarya yung tiyan ko. Ang motto ko nga po tuwing bumabiyahe, hindi baling nga pong gutom. Wag nga lang ako may maramdamang hindi maganda sa tiyan ko. Magpatuloy na nga tayo alas 11, alas 12, alauna hanggang alas 2 ng madaling araw. Ako nga po'y dire-diretso ng nakatulog. Tapos nagising na nga kami ni Dayan ng bandang alas 3. Quiet nga lang kami, bawal magingay. At baka maistorbo nga po namin yung katabi naming naghihilik Wala naman nga din kaming makitang tanawin sa bintana ng bus dahil madilim pa, kaya natulog nga ulit kami na alas 4 at alas 5. Alas 6 na ng umaga at nagising na ako. At si Dayani, tulog pa din. Hoy, masobra ka naman sa tulog. Pasadong 7:44, nakarating na nga kami sa terminal ng bus ng Raymond sa Cubao. Ang plano sana, lalakarin na nga lang namin yung terminal ng Baliwan. At ito na nga ba yung sinasabi kong hindi magandang nararamdaman ng tiyan ko pag umaga. Humihilab na siya. Kuya, bilisan mo naman yung pagdadrive. Siguro nang nasa likod namin, bakit kaya may bukol sa pit nun? Tapos na dito naman na kami sa terminal ng Baliwan. Ang tagal ko pa nga hinihintay lumabas ng taong nasa CR. At buti na nga lang sumagi nga sa isip ko na may designated na CR nga pala sa PWD. Ayun, alam nyo na, success. At chararot na nga din dito kay kuya nakakilala sa akin na tinitignan niya na nga yung picture namin. Hindi naman na nga din nagtagal, alas 8, umalis na nga yung bus. Alas 9, tulog na naman nga si Dayan. Nakaidlip nga din ako ng alas 10, alas 11, nag-stop over. At opo, hindi na nga kami kumain. Bali, ipapangkain sana namin, binili na nga lang namin ng buko, may pangpasalubong. Sa aming pagpapatuloy, papasaw na nga kami sa aming probinsya. Inabutan na nga din kami ng alas 12 ng tanghali. At sa wakas, alauna, nakasakay na nga kami sa kolong-kolong. Nagpasundo nga ako sa dalawa na to. At kasama nga din yung dalawang bata na to. At nakabalik na nga ulit kami sa Purokdos at na-miss ko to. Hindi naman nga po kami inabot ng isang araw sa biyahe. Pero kita nyo naman, talaga nga namang napakahabang biyahe.